Hello everyone and welcome back sa isa na namang Tagalog Statistics tutorial. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo paano ba kayo magko-compute ng regression gamit ang isang free and easy to use statistical software known as Jamovie at kung paano nyo ito i-interpret sa language na maiintindihan nyo at pwede nyo rin siyang i-share at ituro sa iba pa. So, mag-start na tayo. Pero bago yon, sana at this point, meron na kayong background doon sa tinatawag na correlation. Kung hindi pa kayo masyadong familiar with correlation, I suggest na balikan niyo muna yung ating previous tutorial tungkol sa correlation at ilalagay ko yung link niyan sa description ng video na ito para madali niyo yung mahanap. Feel free to watch that and I suggest na kung wala pa kayong alam sa correlation, i-pause nyo muna yung video dito at panoorin nyo yung ating short tutorial tungkol sa correlation at i-share nyo na rin. Pero ang mahalaga lang naman na information na kailangan natin tungkol sa correlation is that naaalala nyo siguro na meron dalawang direction ng relationship, positive o negative. Na kapag ang correlation ay positive, ibig sabihin, pag tumataas ang variable x, tumataas din yung variable y. Pero kapag ang correlation ay negative, ibig sabihin pag tumataas yung variable x, yung variable y naman ay bumababa. So para siyang supply and demand. And before tayo mag-proceed, sana meron na rin kayong background sa tinatawag na simple linear regression. Pero huwag kayong mag-alala, meron din tayong tutorial about simple linear regression at ilalagay ko rin yung link niyan doon sa ating description sa baba ng video na ito para mapanood nyo rin siya. Kasi ang pinagkaiba ng simple at multiple linear regression ay sa multiple linear regression, tinitingnan natin ang higit sa isa pang independent variable. Kasi sa simple, 1IV, 1DV lang tayo. Pero sa multiple linear regression, two or more independent variables ang tinitingnan natin kung may epekto ba sa ating napiling dependent variable. Sige, so balikan natin. Ano nga ba yung regression? So ito ay para sa akin ay isang extension ng correlation. Sa correlation kasi pinapakita lang niya kung positive o negative ba. Pero sa regression, sinasabi niya sa iyo kung ano yung mismong epekto ng IV sa DV. Halimbawa, ginagamit ito upang mag-predict ng isang variable. For example, magkano kaya ang babayaran ko sa jeep kung 5 kilometers ang layo ng biyahe? Kaya ito yung regression ginagamit siya sa iba't ibang courses, hindi lang sa psych, but also kunyari sa business courses, sa sciences. Basically, lahat ng courses na nagre-research, lahat ng klase ng research gumagamit ng regression. Iba't iba lang yung topics na dinidiscuss natin. Iba-iba lang yung examples natin. Anyway, para sa demonstration na ito ng multiple regression, ito yung aking problem na napili based sa libro ni Andy Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. I suggest na i-visit nyo rin itong book na ito for more information. So, tingnan natin, yung kanyang task sa regression ay, ito yung kanyang problem. A study was carried out to explore the relationship between aggression and several potential predicting factors in 666 children who had an older sibling. Variables measured were parenting style, computer games, television, diet, and sibling aggression. At ito ibig sabihin nila. Kapag mataas yung score sa parenting style, ibig sabihin bad or negative parenting practices. Siguro, sinisigawan ng sobra-sobra yung anak or medyo abusive. Kapag high score sa computer games, mas exposed sa computer gaming. Ganon din sa TV. Sa diet naman, kapag high scoring, ibig sabihin healthy yung diet. Pero kapag low scoring, ibig sabihin unhealthy yung diet in a way na maraming harmful additives. May mga ibang research na nagli-link ng aggression, for example, sa sugar consumption. However, I'm not so sure about that because that's not in my expertise. Anyway, pwede rin naman na sibling aggression or sinasabi naman nito kapag high score sa sibling aggression, ibig sabihin mas maraming aggressive behavior ang nakita doon sa nakatatandang kapatid. So, posible rin naman na may effect yon sa aggressiveness ng isang nakababatang kapatid. Alright, so pwede na natin siyang i-demonstrate. So, bubuksan ko na yung Jamovie. And I suggest that you download this software
And just Google for Jamovie at madali lang naman siya i-download. Libre pa. Hindi katulad ng SPSS na merong bayad monthly at ng statistika. Ito ay libre at easy to use. At ito yung recommended software ko sa mga undergraduates. Anyway, so ito. Nilagay na natin yung mga variables. Tapos, ayan. Papakita ko lang lahat. Nakalagay yung title sa taas. So, to change the title, just double click. And you can replace the title here or change or edit it. Tapos, make sure na ang kanilang measure or level of measurement ay nasa continuous lahat. So, lahat naman yan nasa continuous na inayos ko na yan. So, it means that at this point, we can proceed with the regression. So, before tayo mag-regression, typically, in-explore ko muna yung data gamit ang correlation. So, click on regression, then correlation matrix. Tapos, pwede na i-close ito actually. Ayan. I-highlight lang lahat and drag to the right side. Let's see. I-check natin yung flag significant correlation at pwede nang tanggalin yung report significance kasi may asterisk naman para makita kung significant pa or hindi. So, naglo-load siya, nagpa-process, and sa ganung sandali lang, nakita na natin na ang tao pala ay nagiging aggressive. Ito ay related sa mga sumusunod, panonood ng TV, computer gaming, sa aggressiveness ng kanyang kuya o ate ata yon. Sa diet ay walang significant correlation. So, yung kinakain ng bata ay wala talagang epekto sa aggression niya. At syempre sa harmful or sa negative parenting behavior. Obviously, yung mga bagay na ito may epekto talaga yan sa aggression ng isang tao. Kasi sa theory nga ni Bandura, kung ano yung nakikita, merong observational learning. Yun yung ginagaya. So, ngayong na-establish na natin yung correlation, we can proceed with the regression. So, click on regression and then click on linear regression. And then, what you're going to do is i-drag nyo po yung aggression sa dependent variable at the rest sila yung IVs na ilalagay natin sa covariates. And then, maglo-load na yung ating computation. Make sure to click on the model fit at i-check ang F-test. Ito ang ANOVA at yung adjusted R-squared. Gagawa pa tayo ng isang video kung paano ba ito i-report sa isang research paper. But at this point, ang goal ko lang ay ipaliwanag sa inyo paano nyo i-interpret yung lumabas na data sa inyong Jamovie results. Or ganito rin naman kasi ang itsura ng results sa SPSS or sa statistika. Same lang yung lumalabas. So, similar interpretation lang din. So, basically, sinasabi ng ating linear regression result, una, titingnan nyo po dito yung R. So, yung ibig sabihin ng R, ito po yung overall correlation ng lahat ng IV natin sa aggression. So, 0.28. Actually, medyo mababa lang yan. Okay? Kumbaga, meron pa siguro ibang variables na pwedeng idagdag na hindi natin na i-take into account sa research na ito. But anyway, that's not the issue in this computation, but more of how do you understand this. So, ano nga ulit yung R squared sa interpretation ng regression? Ibig sabihin nito, una mong gagawin, ita-transform mo yung value na ito from decimal, gagawin mong percentage, meaning times 100. So, 0.0826 times 100 equals 8.26%. Ang ibig sabihin nitong R squared ay 8.26% ng dependent variable o ng aggression ang ipinapaliwanag ng mga independent variable mo. Or in English, 8.26% of aggression can be explained by the various independent variables. Kung ako yung tatanungin, medyo mababa nga lang yan. Okay? Pero actually, actually sa ibang researcher, ang re-recommend nila, instead ng R squared, tingnan yung adjusted R squared. Kasi yung adjusted R squared, ito yung sa population. Ito yung estimate ng population. Ito yung kasi para sa sample lang eh. Pero since kayang i-estimate yan ng Jamovie, kapag sa population mo daw siya ginawa, approximately 7.56%. So some would say na mas nare-recommend nilang gamitin ang adjusted R squared. Etong R squared ay para sa sample lang, samantalang ang adjusted R squared ay ang ating estimate kapag ginawa ito ng mas malawakan or sa lahat ng tao o sa buong population. Anyway, so
Ang next yung pwedeng tingnan ay, yung bang effect ng mga variables na ito ay significant. So, ang next yung titingnan ay yung ANOVA test o yung F-test. Makikita nyo na significant yung effect. Yung 7.56% na yan ay significant, less than 0.001. So, it means you're good. Okay, significant yung mga predictors mo. But to be specific, dito sa baba, dito natin specifically makikita anong predictors ba yung significant o hindi. So, titingnan natin yung mga less than 0.05. Actually, isa-isahin natin sa television, panonood ng TV, hindi significant predictor ng aggression. Pero yung computer gaming ay significant. At walang negative sign, meaning positive correlation. The more aggressive computer games you play, perhaps the more aggressive you become. So, it makes sense lalo na kung nilalaro niya puro pang 18 years old pataas. Alright? Next. Next is sibling aggression. Kapag ba aggressive ang kuya o ang ate, ay older brother pala, no? So, kuya lang. Magiging aggressive din ba yung younger brother? So, it's less than 0.05 again. So, it's significant and positive ulit. So, the more aggressive na yung nakatatandang kapatid, the more likely magiging aggressive yung younger sibling. Okay? So, eto po. Ang next ay sa diet. Actually, na-surprise ako. Kasi doon sa ating correlation table kanina, hindi nag-significant yung diet sa aggression. But ngayon, siya na po ay significant. Actually, less than 0.01. So, for me, that's a bit surprising. Okay? Kaya, minsan mas nagtitiwala ako sa regression table ko kaysa sa correlation table lang. So, makikita natin sa ating regression table na significant yung diet pero negative sign. Remember kasi, kapag mataas yung value ng diet, ibig sabihin, mas maganda yung diet niya. Okay, so ibig sabihin, kaya negative sign, negative correlation. Kapag mas healthy yung kinakain ng bata, lower aggression. And the other way around. Kapag hindi healthy yung kinakain niya, tumataas yung aggression. Kaya negative yung sign na yan. Right? So I hope nakasunod tayo doon. And finally, parenting style, significant na naman, less than 0.001. Of course, kung merong aggressiveness na ipapakita yung parents, kung nag-aaway, nananakit ng anak, di ba? May possibility na magiging aggressive din yung anak kasi nagagaya niya sa magulang niya. And positive ang sign, walang negative sign. So meaning, mas aggressive ang parent, mas aggressive din yung anak na yon. So, it follows the propositions of Albert Bandura na tinatawag na observational learning. So, be careful, my dear viewers, kung ano po ang pinapakita nyo sa inyong mga younger siblings at sa younger population nang sa gayon hindi tayo maging bad influence sa kanila. So, I hope marami kayong natutunan sa short demonstration na ito kung paano mag-multiple regression sa Jamovie. And I hope na i-check nyo rin yung iba nating stat videos tungkol sa regression, tungkol sa ANOVA at marami pang iba. At sa next video, pag-uusapan natin paano ba natin ito i-report sa isang research paper in APA format. That's it. Thank you very much.